Tatlong dokumento ang pinirmahan ko natapos kami kaninang madaling araw ng 2:00. Una ay yung liham sa Kamara na pinagbibigay alam sa kanila ayon sa napagkasunduan sa impeachment court na hindi na matutuloy ang kanilang presentasyon ng articles dahil nagawa na yon kahapon na convene na rin ng court. Sa katunayan, nag-issue na nga ng summons kay Vice President Sara Duterte ang impeachment court. Pangalawa, inilabas ko ang mga pinagbotohang orders ng impeachment court kahapon. Una, kaugnay sa pag-return, yun ang ginamit na salita sa motion, para gawin ang dalawang bagay. Una, na tumatalima sila sa probisyon ng saligang batas kaugnay sa 1-year ban. At pangalawa, magsumite ng resolusyon mula sa 20th Congress na interesado, gusto pa nilang ipursige ang pag-prosecute at sampa ng kaso laban kay VP Sara. Ang sunod na order ay yung summons na sangayon sa rules ng impeachment court ay dapat i-issue pagkatapos mag-convene. Lahat yon ginawa at sinagawa namin kahapon. Pero siyempre, kailangan nun ng kaakibat ng mga written orders din. Yun yung hawak nyo ngayon. Sir, ano masasabi dito sa mga nagsasabi in limbo na ng impeachment, unconstitutional, baseless, illegal, ang mga ginawa ninyo kagabi? Karapatan ni Numan ang magpahayag ng kanilang opinyon. Ginagalang ko yun. Subalit tulad ng sinabi ko sa aking talumpati nung nagdaang Lunes, Korte Suprema lamang ang pwede magsabi kung ano ang legal at hindi, kung ano ang constitutional at hindi. Pangalawa, kasaysayan lamang with the benefit of hindsight ang pwede makapagsabi kung sino din ang tama at mali kaugnay sa kanilang paniniwala. At kung walang order ang Supreme Court, sir, either way, you will proceed as you see. Tulad ng binanggit ko mula nung nagsimula ang impeachment complaint noong Pebrero, kung walang TRO, magpapatuloy kami. Kung may TRO na inisu, i-bring up yan sa impeachment court at pagpapasahan. Tulad ng binanggit ko rin noon, hindi ba? May dalawang pagkakataon na nag-issue ng TRO ang Korte Suprema kaugnay sa impeachment proceedings. Noong panahon ni dating Chief Justice Davide impeachment, may TRO laban sa Kamara na hindi sinunod ng Kamara. Doon naman sa impeachment complaint laban kay Chief Justice Corona, nag-TRO ang Korte Suprema kaugnay sa pagbubukas ng account, bumoto ang Senado para sundin yung TRO na yun. Sir, yung just on the second point, the second order ninyo, so makakapag-comply na nun 20th Congress. Oo. Meantime, hindi sila makakapag-comply, walang action. Oo, kasi wala naman talagang action. Balikan natin ulit kung ano yung mga sinabi ko noong Pebrero, nung final to impeachment complaint. Dahil isang araw na lamang, 2 oras na lamang bago kami magwakas nung final nila yan at 2 linggo na lamang ang sesyon ngayon, sabi ko, di ba? Ang pinakamalayo ng pwedeng magawa ay mag-issue ng summons. Dahil sangayon sa aming rules, merong 10 araw ang nasasakdal para magsumite ng sagot mula sa pagkakatanggap niya ng summons. Meron ding 5 araw ang kabilang panig, ang prosecution, mula sa kanilang pagkakatanggap para magsumite ng reply. Yun pa lamang, ubus na yung panahon. Mag-June 30 na, 3 araw na lamang naiiwan para maglitis, quote-unquote. At magtatapos ang authority ng mga House prosecutors ng June 30 dahil tapos na ang Kongreso ng June 30. So walang naaksayang panahon dahil nagawa namin lahat ng tinakdang gawin sa ilalim ng 19th Congress. Baka nga makatipid pa kung napakinggan nyo kahapon dahil yung mga agam-agam kaugnay sa pagtatawid ng impeachment complaint na ito, yung mga agam-agam kaugnay sa interesado pa ba yung 20th Congress dahil hindi pwedeng i-bind ang 19th and 20th Congress, yung mga agam-agam kaugnay sa pag-comply nila sa 1-year ban na itinatalaga ng saligang batas. Lahat yun, habang naghihintay tayo ng resumption ng sesyon ng 20th Congress para magsimula ang paglilitis, ay masasagot na. Sir, what will happen kapag Yes, Ellie. reject ng Kamara kung pinabalik niyo ang articles of impeachment? Possible daw ba yung deadlock o wala kayong choice but Hindi kami magkapantay pagdating sa bagay na ito. Hindi ito House at Senate kung saan co-equal ang mga ahensyang yan. Sa parte ng impeachment, Korte ang Senado, prosecutor ang Kamara.
Wala sa lugar para sa akin ang Kamara na hindi sumunod sa ipinag-uutos ng impeachment court. Hindi ito parang BICAM na kailangan naming mag-agree. Ito'y kautusan galing sa impeachment court na nakatuon sa prosecutor na isa lamang partido sa kaso. Hindi magkapantay ang partido at ang korte. Saan mang kaso, saan mang parte ng mundo. Pero hindi daw trabaho, sir, ng Senado ng impeachment court para questionin kung dumaan sa tamang proseso yung House. Ito yung trabaho nga daw, o dapat na mag-question yan kung Bibi Sara na meron nga pending sa Korte Suprema. May nakalagay ba sa rules na pwede kong pagbawalan at bigyan ng listahan ang mga miyembro ng korte? Ito lang ang pwede niyong tanungin at sabihin. Ito lang ang pwede niyong banggitin. Bawat impeachment judge may kalayaan magsalita at magsabi kung anong ninanais nila. Hindi para sa akin o kanino man ipagbawal ang lalabas at sasambitin ng kanilang mga bibig. Dapat buong galang natin tinatanggap at pinapahintulutan yon. Yan ang ibig sabihin ng pagiging isang deliberative body. So gusto nyo, dahil lamang Korte Suprema ang nagpapasa ng lahat ng bagay ng constitutionality, ni isang miyembro dito walang pwede mag-question ng constitutionality na anumang bagay? Siyempre pwede. Siyempre malaya naming pwedeng pagdebatihan yan. Siyempre kung may motion, dapat naming pagbotohan yan. Pero sa dulo, palagi ko ang sinasabi, kung may magsasampa ng kaso, Korte Suprema ang may final say kung sino nga ba ang tama o mali legally at naayon sa konstitusyon. Kahapon po,